Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Ang ating mga pagbasa, lalong-lalo na ang ating ebanghelyo, ay pinapaalala sa atin unang-una na lahat ng mga bagay dito sa lupa ay maglalaho. At nakita natin to sa mga nakaraang mga bagyo. Alam niyo, sa probinsya, we were directly hit by the typhoon. And there's this one incident, malaking bahay, matatag, bago, alam mong pinaghirapan, pinag-ipunan, pero sa isang gabi lang, nawalan lahat. Nakita rin natin ito sa Cebu, mga nagagandang mga sasakyan, nagagandang mga bahay, kahit buhay, sa isang iglap, pwedeng mawala. Kaya ito, pinapaalala sa atin ng ating banal na ebanghelyo na yung mga bagay na ito, kahit ang mga tirahan na meron tayo, mga bagay na ating mga pinaghirapan, they are just temporary. Na anytime, pwedeng maglaho lamang ito na parang bula. Kaya nga naman, tinatanong sa sarili ko, so kung mga bagay pala dito sa lupang ito ay mga temporary lang, eh bakit pa kailangan natin magtrabaho? Di sana, mawawala rin naman pala ito eh. Di, bakit pa ako magtatrabaho? Bakit pa ako nagpupuyat? Bakit pa ako nag-aaral? Bakit ako naghahangad ng mga bagay na makabubuti sa buhay natin? Bakit kailangan natin magsakripisyo araw-araw kung mga bagay pala na pwedeng makuha natin ay maglalaho lang na parang bula? My dear friends, don't get me wrong when I say na itong mga bagay na ito, importante. Itong mga bagay na ito, they make our lives comfortable. They make our lives bearable. Pero nagiging mali na lamang siya kapag ito na yung sentro ng buhay natin. Ang kapangyarihan, ang kayamanan, ang mga magandang buhay dito sa lupang ito ay hindi ends. Hindi ito yung ultimate goal dapat natin. But rather, ito yung magiging means natin para ma-attain yung buhay na walang hanggan. Sinasabi ng ating ebanghelyo, don't pour all of your heart into these material things. Because when you lose these things, you'll also lose your heart. Na kapag binuhos mo lahat ng puso mo at doon na lang yung focus ng buhay mo sa mga makamundong bagay na ito at itong mga bagay na ito ay nawala, talagang mawawalan din ng parang saysay yung buhay natin. Of course, people are grieving for losing these things. People are devastated kasi nga pinaghirapan, pinagsikapan, pinag-ipunan yung mga bagay na ito. Pero when you look at it, no, it's not to romanticize their situation because I myself experienced it nung yoyong nalipad yung bahay namin. Pero at the end of the day, when we look at each other, na nakita namin na nandun pa rin yung pamilya namin, parang gumagaan yung pakiramdam. You may lose material things, but when you still have the people who mean so much to you, parang nakapagpapagaan ng loob. At yung katatagan na ating nakukuha sa mga sitwasyon na yon, ito yung mga bagay na hindi kayang burahin ng kahit anumang sakuna, ng gera man yan, bagyo man yan, baha man yan, yung tatag ng puso, yung pagmamahal, yung pusong kayang magsakripisyo, yung pusong handang umawak sa kapamilya, yung pusong kaya pa rin manalig sa gitna ng mga paghihirap na ito yung mga bagay na hindi kayang mawala. Ito yung mga bagay na hindi kayang burahin. Ito yung mga bagay na magdadala sa atin papunta doon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga yung ikalawang bahagi ng ating ebanghelyo, sinasabi ni Jesus sa atin, lahat na mga ito darating, giyera, bagyo, kagutuman, sinasabi ni Jesus no, hindi para takutin tayo. Sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito para ihanda natin ang ating mga sarili
nasa gitna ng mga pagsubok na ito, dapat patuloy tayong magtiis, manalig, at magtulungan. Kasi sabi ito sa ating Ebanghelyo, hindi mawawalan ni isang hibla ang inyong buhok kapag kayo ay nanatiling nagtitiwala at nagtitiis. Di ba napakaganda nito, no? We may lose everything that we have. Our home, our business, our degrees. Pinaghirapan natin. Pero sinasabi dito, kapag nagtitiis ka at nagtitiwala, ni isang hibla ng iyong buhok kay hindi mawawala. And Jesus is referring to life eternal, na sinasabi niya, you may lose everything, but when you continue to believe and to trust and to sacrifice, you will gain much more than this. And that is life eternal. Yung iba kasi nakatutok na lang sa mundo. Ang aim ko lang maging masaya, happy, contented sa buhay, that's enough. So when they lose everything, they cry. Kasi nga, yun na yung alam nilang kayamanan nila. But when you still have God in that life, but when you still have God in your life, even if you lose everything, you will still have that confidence. You will still have that trust, that force, that inspiration na muling magpatuloy at muling bumangon. Kasi alam mo na kapag nagtiwala ka, ibabangon ka ng Diyos. Kasi sinabi na nga dito, not even a strand of your hair ay mawawala. Well, it's easy to say, but when we are already in those situations, I tell you, it's too difficult. Ang daling sabihin na, Lord, sige, magtitiwala ako, but kapag harap-harapan nang nawala yung mga pinaghirapan mo, you'll grieve first. Pero yun nga, no, paano na lang kung yun na lang yung nagpapasaya sa buhay mo? Paano na lang kung yun lang yung nagbibigay ng meaning sa buhay mo? Paano na lang kung wala palang Diyos sa buhay na iyan at lahat ng mga bagay na iyan ay nawala na parang bula? Saan ka na uhugot ng lakas? My dear friends, this is the reminder of God to us this Sunday. Sinasabi dito, work hard. Sige, you build your home, you build your dream house, dream car, you work hard to attain it, your dream career. Pero sinasabi doon, do not just end there. Huwag mong ibuhos ang lahat doon lang sa material na bagay. Paghandaan mo rin yung buhay na walang hanggan. So that when you lose all of these things, you still have God. Even if you lose all of these things, you still have life eternal. Kaya nga, ang purpose pala kung bakit tayo nagsisikap, nagtatrabaho, nagpupuyat, ay para gawin itong daan natin para tayo'y mas maging mapagmahal, mapagbigay, matulungin. Kasi nga, these are only our means para magawa natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. And when we use all of this to attain God's command, to follow God's command in our lives, napapabuti yung buhay natin, and at the same time, we are also building our home there in God's kingdom. So pwede palang ganun, na habang gumaganda ang buhay ko dito, habang nagtitiis ako, habang nagsusumikap ako, napaghahandaan ko rin pala yung buhay na walang hanggan. Pero kapag yung buhay na yan, walang Diyos, mapapariwara ang buhay na yan. Pwedeng mayaman ka, pero korap. Pwedeng nasa iyo ang lahat, pero marami kang ninanakaw. Pwedeng magaan ang buhay mo financially, pero spiritually and morally disturbed.
Kasi nga kung goal mo lang ay magpayaman at magandang buhay dito sa lupa, you can think of all the means to attain it, even if it means may mawalan, may masaktan, even if it means kailangan magnakaw. Pero kung ang aim mo ay buhay na maganda dito, guided by your ultimate goal of attaining life there in God's kingdom, lahat ng pagsasakripisyo mo, lahat ng daan na tatahakin mo ay purong kabutihan lamang. Sino? Kung meron kang goal na makuha sa buhay, na ma-attain yung buhay na walang hanggan, lahat ng pagsusumikap mo, it will direct you lamang sa kabutihan. And when you lose everything, mawalan ka man, alam mong handa ka para makuha yung buhay na walang hanggan. Paalala sa ating unang pagbasa, sabi doon, ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, laging ilalaban at ipaglalaban ng Diyos. Pwedeng yung mga nasalanta ng bagyo ngayon, nawalan sila ng kabuhayan, bahay, ng buhay, pero marami rin sa kanila yung patuloy na lumalaban ngayon, patuloy na bumabangon, patuloy na magsisikap muli dahil alam nila na yung pagmamahal na meron sila, yung pagsisikap nila at yung pananampalataya nila sa Diyos, yun yung magpapatayo ulit sa kanila at magbibigay ng kabuluhan sa mga pinagdaraanan nila. My dear friends, kung ang focus lang ay kayamanan at nawala yan, you'll end up sad. Pero kapag ang focus mo ay buhay na walang hanggan at mawalan ka pa, meron pa ring lakas ng loob para magpabangon sa iyo, lakas ng loob para magbigay ng lakas ulit sa iyo to rebuild your life kasi alam mo ng pagsasakripisyo ay merong kabuluhan sa mata ng Diyos. So I hope and I pray, my dear friends, no? Just as we dream, just as we attain our dream houses, dream lives, we also prepare ourselves to attain eternal life. At paano natin makukuha yun? Pagtitiis araw-araw, pagiging mabuti araw-araw, and at the same time, paggawa ng kalooban ng Diyos sa buhay natin araw-araw. You may lose everything here on earth, but you still have God. And when you have God, you have everything. Yun po yung ilagay natin sa ating mga puso ngayong linggong ito. Amen.